Sound check. Yes, pagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At muli ho, welcome po sa Sunday morning worship service dito sa Jesus Christ Baptist Church. At purihin ang Panginoon na tayo ay magkakasama ngayong umaga. At bago tayo dumako sa ating gawain ng pagsamba, ako muna tayo sa ating mga announcements, reminders at mga pagbati. Una ho ay gusto nating batiin ang mga magdiriwang ng kaarawan. Today is October 27. Kahapon ho ay nag-birthday ang bunso ng Zaragoza family, si Daniel. So belated happy birthday kay Kuya Daniel. Gayun din sa 29, October 29, mag-birthday si Brother Jojo Hermia. Si Sir Mads, pakipaabot ang pagbati kay Brother Jojo. Sa 30 naman, sa Wednesday, ay mag-birthday ang isa sa ating mga manggagawa dito sa church, si Brother Daryl Velasco. Nasaan si Brother Daryl? Andun. Advance happy birthday, Brother Daryl. Sa araw ho na yon ay pare-pareho kaming nasa kasal. For the first time, magnininong sa kasal si Brother Paul at ninang din sa kasal si Sister Jonah. So, pag-pray nyo ho, babiyahe kaming pa Rizal sa kasalan po na yon. Kila anak po ni Brother Ruel Palitang, kung kilala niyo si Brother Ruel, si Brother Gami. And then also ay so advance happy birthday kay Brother Daryl. And sa Friday naman po, November 1 ay tatlo na konektado sa aming pamilya ang may birthday, si Sister Mads. Advance happy birthday Sister Mads sa November 1. Magba-birthday din yung aking ate, si Sister Peng sa November 1. At birthday din ng aking hipag sa Amerika, si Sister Manilyn Jose sa November 1. So, nadami silang November 1. At ganyan din yung kapatid ni Brother Jay, kung hindi nagkakamali tanda, si Sister Jennifer, Sister Jenny Balangkit ay birthday din sa November 1. So, apat pala yung konektado sa amin na may birthday ng November 1. So, advance happy birthday ho. Meron pa ho ba? Baka meron tayong na-miss ngayong linggong ito? Birthday, anniversary? Sa linggo na ho? November 3. November 3. So, advance happy birthday, Sister Kathy. So, next week, pero advance happy birthday po. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa kabutihan at katapatan ng Panginoon sa mga buhay ng ating mga kapatiran. Okay, ilang mga announcements and reminders po muna. Baka bago ko makalimutan, mamaya ho, pagkatapos ng ating worship service, ay magkakaroon tayo ng church meeting. Sandali lamang ho ito, pero mahalaga ito at nawa ho ay mapapakaisapan ko, lalo na yung mga members ng church na magstay para ho pag-usapan natin ang ilang mga bagay with regards sa ministry ng atin hong iglesia. And then also, malapit na ho, isang buwan na lang ay darating na ang youth conference po natin that will be either, may announcement na ba kung na-move ang holiday? May announcement na ba kung na-move o wala pa? Wala pa? Okay, so, pag minove nila ng November 29 ang holiday, which is Friday, ang ating youth con ay mag-move ng araw ho na yon. Dahil hanggat maaari, ayaw nating ilapit ng Lord's Day para maging handa-handa tayo sa ating pagsamba. Pero kung mananatili na November 30 ang holiday, which is a Saturday, November 30 ho ang ating youth conference, Eyes Fixed on Heaven. So muli ho, salamat sa mga kapatiran na tumutulong sa pag-prepare. And mamaya ho yata, pagkatapos ng gawain mamayang hapon, magsisimula silang maghanda. So pag-pray ho natin, and sa church natin na generous, na nagpopondo ng ministry ho na ito, nawa ay patuloy natin ho na suportahan yung ating mga kabataan. That being said, kung meron ho tayong mga kapatiran na available kayo sa November 29 or 30, ay mag-sign up ho kayo kung kayo tutulong ho sa araw na yon para makasama kayo sa bilang ng pagkain. And then para alam din ho namin yung workforce or manpower na available sa gawain po na yon. And speaking of signing up, ngayong linggo ho yung last na open ang atin hong pagsa-sign up sa ating church overnight outing. Anong ibig sabihin? Pero pag hindi naka-sign up ngayon, hindi na pwedeng sumama. Pwede pa rin naman, kaya lang, ang bilang na aming pagbabasihan ay yung magsa-sign up. Okay? Maybe. For example, may nag-sign up na 40, ang hahanapin lang namin ay yung good for 50. So more or less yung ganun. So sa ngayon ay meron ng around 33
Hindi pa natagdagan mula last week. So kung kayo ay nagpaplanong sumama sa overnight church outing ho natin December 26 hanggang 27, and kailangan ho natin kasi agad dahil doon tayo, depende sa bilang, doon tayo magbubuk ng lugar na atin hong pupuntahan. Kung sasabihin, Brother Paul, isang araw lang kami available, okay lang ho yan. Welcome ho kayo. Brother Paul, the next day lang din kami available, okay lang din. Humabol din ho kayo. At kailangan lang ho nating malaman para ma-reserve natin yung tamang lugar. Baka mamaya ay 100 pala tayo, tapos good for 50 lang yung swimming pool, baka hindi ma-enjoy. So muli, ay kailangan ho natin ang mga kapatiran na mag-sign up. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. And next week ho, i-announce natin yung magiging petsa ng atin hong, tignan na nga natin sa kalendaryo, yung ating magiging Christmas service sa December, ang Sunday ng pinakamalapit ho sa Kapaskuhan ay December 22. So I would suggest na gawin ho natin ang ating Christmas service ng December 15. Ayaw nating gawin yung pinakamalapit kasi maraming kaagaw yung schedule na yun. So most likely ay ilalagay natin ng December 15 ang ating Christmas service para maipag-imbita natin at mapaghandaan po natin. Okay, so that covers our announcements and reminders. Meron ho bang meeting or fellowship mamaya ang mga young people? So mga young people, so please take note, may meeting ho kayo and suportahan niyo ho yung mga paghahanda para hindi lalong ma-stress si Brother Daryl. So salamat sa Panginoon sa ating mga kapatiran na naglilingkod sa iba't ibang mga ministries, maging sa ating mga Sunday school teachers. Nagre-ready rin sila sa presentation ng mga bata sa darating na Christmas service. So nawa ay pag-pray natin ng mas mahabang pasensya sa ating mga Sunday school teachers. With that, tayo ho ay dadako sa ating gawain ng pagsamba at tayo ho ay magkaroon ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang maghanda tayo sa pagsamba sa Panginoon. Hingin natin ang tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ka at sinasamba ka. Tunay, karapat-dapat ka tumanggap ng lahat ng papuri at pasalamat. Karapat-dapat kang tumanggap, Panginoon, ng lahat ng aming pagtataas, ng aming pagsamba. Walang ibang Diyos maliban sa iyo. Ikaw na may lalang ng langit at lupa. At ikaw, Panginoon, na nagsusustento sa lahat ng iyong nilikha. Maging ang aming hininga, Panginoon, ngayon ay galing sa iyo. At lalo tigit, ang katotohanan na ibinigay mo ang aming Panginoong Jesucristo upang kami ay iligtas. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa katotohanan, O Diyos, na sa unang araw ng linggo ay nabuhay muli ang aming Panginoong Jesus. Kung kaya't aming nalalaman na ang aming pananampalataya ay hindi walang kabuluhan. Ng aming pangangaral ay hindi walang kabuluhan. Ng aming pagtitipon sa araw mo, O Diyos, ay hindi walang kabuluhan. Dahil meron namamagitan para sa amin. Merong kaligtasang tunay sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Ang ngayon, O Diyos, nasa namin na luwalhatiin ka. Nasa namin, O Diyos, na sambahin ka. Kagaya ng aming napag-aralan, Panginoon, nawa ang bawat bahagi ng aming pagsamba ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Mula sa aming pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, sa aming pagkakaloob, sa pangangaral ng iyong salita, O Diyos, sa aming pagpupuri at pag-awit sa iyo. Nawa, Panginoon, lahat ng ito ay maging kapurihan sa pangalan mo.
Diyos, particularly, Panginoon, sa pangangaral ng salita mo, Panginoon. Lord, paalala mo sa amin na hindi salita ng tao, kundi ang salita mo. At nawa, O Diyos, tunay nga na makapagbigay kami sa iyo ng katampatang pagsamba. Tamang pagtugon sa iyong mga katotohanan. At muli, O Diyos, ikaw pong gumabay sa amin. Siyasatin mo kami, O Diyos. Panginoon, totoo ang iyong salita, madalas kaming bulag sa aming mga sariling kamalian. Kami matuwid sa aming sariling mga mata. O gamitin mo ang iyong salita upang i-expose, O Diyos, ang aming mga kamalian, karumihan, mga pagkukulang. At salamat, O Diyos, sapagkat makita man, ma-expose man ang aming dumi, ay sapat ang dugo ng aming Panginoong Jesucristo. At siya lamang ang aming pag-asa, at sa Kanya lamang kami kumakapit. Salamat, O Diyos, at muli aming dinadalangin sa iyo ang aming mga kapatiran na may iba't ibang kalagayan. Si Sir Amor na nagpapagaling sa operasyon, mga kapatiran ho namin na may mga bata na may mga karamdaman. At bawat isa naririto, Lord, alam mo po, maging ang mga pisikal na kalagayan, Sister Marilyn Ganas, at iba pa, O Diyos, na may iba't ibang mga dalahin. Lord, hindi madali, maraming pagkakataon na maaaring umiiyak. Ngunit salamat sapagat alam namin that all things work together for good. Sapagkat ikaw ang Diyos na soberano. At hindi ka nagugulat sa anumang bagay na ito. At kaya at pwede kami magpahinga sa katotohanan na alam namin na kung ang mga ibon ay pinapakain mo at kung ang mga damo ay binibihisan mo, O Diyos, lalo pa kami na iyong mga mananampalataya. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayong lahat at tayo po umawit sa ating Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Pwede po natin tanging dugo ni Kristo. May makalilinis ba sa karumhan ng puso ko at uhugas sa sala ang iyang dugo ni Kristo, balong ng pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala, ang iyang dugo ni Kristo. Kung patawad ang nais, magpasakop ka kay Kristo. Puso mo ay lilinis, tanging sa dugo ni Kristo. Balong ng pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala, tanging ang dugo ni Kristo. Tayo'y may katubusan dahil sa dugo ni Kristo. Ang ating kabanalan, tanging ang dugo ni Kristo. Balong ng pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala, ang iyang dugo ni Kristo. Siya ang ating pag-asa at kapayapaang tunay. Lapit na't manalig ka sa dugo ni Kristo lamang. Balong ng pag-asa, panlinis sa puso ko, panghugas sa sala, ang dugo ni Kristo. Tayo po'y manatiling nakatayo para po sa ating pagkakaloob.
Amen. Praise the Lord. Basahin muna natin ang 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. So isabay po. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Let us pray, mga kapatid. Manaming Diyos na sa langit, banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, muli kami nandito sa iyong harapan, yung mga anak, Panginoon, sama-sama nagtitipon at magpupuri, Panginoon, sa dakilang pangalan. Ama, muli salamat. Kami po ay yung bawat yung mga anak ay tinubos mo, pamamagitan ng iyong anak na ay Panginoong Jesucristo, na tunay na namamagitan sa amin at sa inyo. Muli salamat sa pag-ibig niyo sa amin. Salamat sa pagpili niyo sa amin na walang kadahilanan, Panginoon, sapagkat hindi rin po kami karapat-dapat sa kaligtasan ito. Muli salamat sa iyong habag. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Tunay kami yung inampon at ginawa niyong anak sa pamamagitan ng iyong anak na ay Panginoong Jesucristo. Lord, muli sa umagang ito, maluwalhati ka namin sa aming pagkakaloob, sa aming pag-aawitan, Ama, lalo-lalo na, Panginoon, sa aming pagpapahayag ng iyong salita sa umagang ito, Lord. Nawa, ito ang magbago, Panginoon, sa aming pamumuhay, sa aming pananaw, Panginoon, sa pagkilala sa inyo. At lalo pa, na lalo kami lumalim, Panginoon, sa pagkakilala sa inyo, sa pamamagitan ng iyong salita, Ama. Lord, nawa, may pamuhay namin, Panginoon, ng iyong salita. Bagamat mahirap, Lord, pero kami po ay makikipaglaban, Panginoon. Muli, tulungan niyo po kami na tunay na ang sanglibutang ito, Panginoon, ay maraming bagay na hindi ayon sa iyong kalooban. Muli, nawa, kami yung tulungan, maluwalhati ka sa iyong mga buhay na araw-araw. Tulungan niyo po kami. Ganun din, Panginoon, salamat sa araw-araw na ibinibigay na pagpapala sa amin na pinansyal at kalakasan na kami makapagtrabaho at gumawa, Panginoon, at kumita ng salapi. Hindi po ito sa amin sarili, kundi, Panginoon, ito ay pamamagitan ng ibinibigay sa amin araw-araw na buhay at kalakasan, Ama. Humingi kami, Panginoon, ng karunungan upang kami, Panginoon, ay makapamuhay na ayon sa iyong kalooban. Kami po ay magkakaloob, Ama, nawa, tulungan niyo po ang aming puso na tunay, Panginoon, na apektado ng kasalanan, na tunay na, Panginoon, kami magbigay ayon sa iyong salita. Muli salamat na kami may pribileyo na magkaloob at magbigay upang mga salapi ay makatulong sa iyong gawain sa iglesyang ito. Muli salamat sa iyong kabutihan sa amin, Ama. Nawa may task ka namin ngayong araw na ito at maluwalhati namin yung dakilang pangalan sa aming samo at dalangin sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat.
At tayo po'y muling umawit sa Panginoon. Ulitin po natin, turn your eyes upon Jesus. O souls, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's a light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. Over us sin no more had dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Tayo po'y masing lahat para po sa ating po pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa atin lahat. Purihin ng Panginoon, sumati nawa ang kapayapaan at habag ng Panginoon. Para po sa pagbasa ng kanyang mga salita, magmumula po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 11, talatang 11 hanggang 20. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Natisod ang mga Hudyo dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo. Ibig bang sabihin, tuluyan na silang mapapahamak? Hindi. Pero dahil sa paglabag nila, nabigyan ng pagkakataon ang mga hindi Hudyo na maligtas. At dahil dito, maiinggit ang mga Hudyo. Ngayon, kung ang paglabag at pagkabigong ito ng mga Hudyo ay nagdulot ng malaking pagpapala sa mga hindi Hudyo sa buong mundo, gaano pa kaya kalaki ang pagpapalang maidudulot kung makumpleto na ang buong bilang ng mga Hudyo na sumasampalataya kay Kristo. Ngayon, ito naman ang sasabihin ko sa inyong mga hindi Hudyo. Ginawa akong apostol ng Diyos para sa inyo at ikinarangal ko ang tungkuling ito. Baka sakaling sa pamamagitan nito
ay magawa kong inggitin ang mga kapwa ko Hudyo para sumampalataya ang ilan sa kanila at maligtas. Kung ang pagtakwil ng Diyos sa mga Hudyo ang naging daan para makalapit sa Kanya ang ibang mga tao sa mundo, hindi ba't lalo pang malaking kabutihan ang maidudulot kung ang mga Hudyo ay muling tanggapin ang Diyos? Sila ay para rin binuhay. Maiahambing natin ang mga Hudyo sa isang tinapay. Kung inihandog sa Diyos ang bahagi ng tinapay, ganoon na rin ang buong tinapay. At kung inihandog sa Diyos ang ugat sa puno, gayon na rin ang mga sanga nito. Ang mga Hudyo ay tulad sa isang puno ng olibo na pinutol ang ilang mga sanga, at kayong mga hindi Hudyo ay tulad sa mga sanga ng olibo na ikinabit bilang kapalit sa pinutol na mga sanga. Kaya nakabahagi kayo sa mga pagpapala ng Diyos para sa mga Hudyo. Pero huwag kayong magmalaki, din kayo sa mga sangang pinutol. Alalahanin niyo ang mga sanga lang kayo. Hindi kayo ang bumubuhay sa ugat, kundi ang ugat ang bumubuhay sa inyo. Maaaring sabihin ninyo, pinutol sila para maikabit kami. Totoo yan, pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo, at kayo naman ay ikinabit dahil sumampalataya kayo. Kaya huwag kayong magmataas, sa halip ay magkaroon kayo ng takot. Amen. Pagpalain ng Panginoon pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. Tayo ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Marahil ang ilan ho sa inyo ay alam na isa ho sa medyo kinahihiligan ni Brother Paul ay mga relo. Pero kayo mag-alala, hindi mga Rolex, Lolex, pwede pa ang Lolex, pero hindi Rolex. Meron akong koleksyon ng mga ilang mga relo, pero hindi ito mga mamahalin. Gusto ko lang na may depende sa okasyon o depende sa suot, ay ibabagay itong suot na relo. Now, naalala ko ho, minsan meron akong suot na isang partikular na relo at napansin ko ang isang bagay na hindi dapat naroon. Siguro meron na rin ho sa inyo nakaranas nito, na yung relo na yun ay merong tubig sa loob. Nagpapawis sa loob. At alam ho nating lahat, kapag nakakita tayo ng moisture o ng tubig sa loob ng relo, ang assumption natin ay, wow, ang galing ng design. Hindi ganun. Ang assumption natin ay merong problema. Dahil alam nating lahat na hindi welcome ang tubig sa loob ng relo. Hindi nakadesign ang relo. Now, may mga relong nakadesign in such a way na pwede kang sumisid, yung mga diver's watch. Kaya tinawag na diver's watch yun, ay nakadesign ito supposedly para mag-dive ng malalim at ma-resist yung pressure ng tubig at hindi ito mapasok. Pero kung ang tubig ay nasa loob ng relo, alam natin agad na merong problema. Watches are not designed to let water in, but to keep water out. Now, kaya ko sinabi huyaan sapagkat kagaya ng ating napag-aralan sa salita ng Panginoon at malinaw sa salita ng Diyos, pagdating sa Kristyanidad, particularly pagdating sa kaligtasan, our salvation is designed by God to keep pride out. Ang kaligtasan na ginawa at dinisenyo ng Panginoon ay isang kaligtasan na hindi maaaring maglahok ng kayabangan. Hindi dapat at hindi pwedeng pasukin ng kayabangan. Kung yung naalala, nadaanan natin sa ating review sa Romans chapter 3 verse 26, ang sabi ng salita ng Panginoon ito, to declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him that believeth in Jesus. Where is boasting then? It is excluded. Hiwalay, hindi pwede.
Hindi pwedeng ilahok ang kayabangan sa kaligtasan na dinisenyo ng Panginoon. Sa Ephesians chapter 2 verse 8, isang talata na pamilyar sa marami, ang sabi ng Biblia, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works." Bakit daw? "Lest any man should boast." Hindi sa pamamagitan ng gawa at diniin mismo ni Apostol Pablo, bakit niya dinidiinan na hindi sa pamamagitan ng mga gawa? Para walang magmalaki. Para walang magmapuri. So again, our salvation, Christianity, is not designed to have pride. Biblical salvation and pride are mutually exclusive. Hindi maaari. Therefore, kung paano pag nakita mo ang relo na may tubig, may problema. Pag nakita mo na sa doktrina or sa Kristiyano ay may kayabangan, red flag agad. Merong problema. Merong problema. Sabi nga ng apostol, anong meron ka na hindi mo tinanggap? At kung ito'y tinanggap mo lamang, bakit ka umaasta na parang hindi mo ito tinanggap? Na parang meron kang pwedeng ipagmalaki o ipagmapuri. At ito ang katotohanan na ini-stress ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano na nahandun sa Roma, particularly sa mga hintil na Kristiyano, at gayon din ito ay mensahe ng Panginoon sa atin ngayon na kailangan nating maging mapagbantay sapagkat ang kayabangan ay maaaring sumuot sa iba't ibang mga kaparaanan sa loob ng Kristyanidad at maaari itong magwasak. At nawa, tulungan tayo ng Panginoon upang mabantayan natin ang dalisay o kadalisayan ng Ebanghelyo at mapanatili nating nasa labas ang kayabangan at wala sa loob. Ang mensahe natin ngayong umaga ay ito: the great wisdom and graciousness of God displayed in our salvation should destroy our pride and cause us to be in great awe of God. Ang grabing karunungan, ang matinding karunungan at pagiging mabiyaya ng Diyos na ipinakita niya sa ating kaligtasan ay kinakailangang dumurog, magwasak sa ating kayabangan at magdulot sa atin ito na magkaroon ng dakilang pagkamangha sa Diyos. Again, it's either namamangha ka sa Diyos o namamangha ka sa sarili mo. At ang tunay na Kristyanismo, ang tunay na kaligtasan ay tumutulak sa atin na mamangha sa biyaya ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginaming Diyos, aming Ama sa langit, muli hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. O tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Ang mga dakilang katotohanan ng iyong salita, maging ang malalalim na katotohanan ng iyong salita. Kagaya ng panalangin ni Apostol Pablo, O Diyos, maawa ka sa amin. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong salita. And may it not be, Panginoon, na maging intellectual exercise lamang ito. At lalong huwag mangyari, O Panginoon, na ang mga karunungan namin sa iyong katotohanan ay magpayabang sa amin. Kundi, O Diyos, dumurog nawa ito sa kayabangan. Tulungan mo kami, O Panginoon, bantayan mo kami. At gayon din, Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon na kami ay nagyayabang. O Panginoon, bantayan at suriin mo kami ngayon. Gamitin mo ang liwanag ng iyong salita. Expose mo, O Diyos, kung nasaan ang aming mga kakulangan at kasalanan. At salamat at patuloy kaming nagpupuri sa iyo sapagkat alam namin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo ay may kapatawaran. May kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po sa dakilang kaligtasan at lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Well, tayo ho ay nag-review for the last 3 Sundays ng Romans chapter 1 hanggang Romans chapter 11 verse 16. At gusto ko lang ho, ayoko lang na bigla tayo bumagsak sa Romans chapter 11 verse 17 na hindi natin nasusundan yung flow of thought ni Apostol Pablo sapagkat mahalaga yon upang ma-appreciate natin yung ganda, yung tindi, yung dakilang biyaya ng Diyos na kung saan in the latter o sa dulo ng verse number 30 hanggang 33 hanggang 36 ng Romans chapter 11 ay mag-outburst sa doxology, sa pagsamba sa Panginoon. Si Apostol Pablo sa kabila ng mga dahil sa mga, hindi sa kabila, dahil sa mga malalalim na katotohanan na even beyond our understanding.
So nawa masundan ho natin ang mga katotohanan ito. Romans chapter 8, we'll not go back, way back sa Romans chapter 1, mauubos ulit ang ating oras. Romans chapter 8, pinakita dito ni Apostol Pablo vividly and very beautifully ang dakilang seguridad ng ating kaligtasan. Na ang kaligtasan ay hindi maaaring mawala dahil sa banal na Espiritu na nakatahan sa atin, dahil sa Ama na nagdeklarang sa ating matuwid, at dahil sa gawa ng ating Panginoong Hesukristo. At walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, ang sabi ng salita ng Panginoon. Nevertheless, sapagkat ito ay nakatungtong sa ginawa ng Diyos bago pa ang lalangin ng sanlibutan. Tayo ay finorno ng Diyos, ay predestinate ng Panginoon. Tayo ay pinili ng Diyos. Now, inassume ni Apostol Pablo na magkakaroon ng question or maaaring objection. Well, kung ganong katindi ang ating kaligtasan bilang mga pinili ng Panginoon, di ba meron din siyang ibang pinili? Di ba pinili niya ang bayang Israel? Paano sila? And if you remember sa Romans chapter 6 verse 6, ito yung dinil ni Apostol Pablo. At ang sagot ni Pablo ay ito, not as though the word of God had taken none effect, for they are not all Israel which are of Israel. At dito, iisang salita, parehong Israel, pero magkaiba ang ibig sabihin. Hindi lahat ay Israel spiritually, ang Israel physically. Hindi porket ikaw ay Hudyo, ikaw ay tao na ng Diyos. Well, saan nakabase ang pagiging komunidad o tao, mga anak ng Diyos? Well, ang sabi ni Apostol Pablo, nakabase ito sa pangako ng Panginoon, nakabase ito sa soberanong pagpili ng Diyos. As Paul said sa Romans chapter 9 verse 15, for he saith unto Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. And then dinoble down to ni Apostol Pablo sa verse 16, so then it is not of him that willeth or of him that runneth, but of God that showeth mercy. So pagdating sa salvation, hindi nakatingin dito. Nakabase lamang sa Panginoon na magsasabi, magpapakita ng kanyang biyaya. Now, again, kung hindi naliligtas sa mga Hudyo, kasalanan ba ng Diyos dahil hindi sila pinili ng Diyos na maligtas? Is it God's fault? Now, maliwanag, if you remember, pagdating natin sa chapter 10, i-discuss ni Apostol Pablo ang responsibility naman ng tao na dapat ang tao ay magsisi at manampalataya. At bago siya pumunta actually sa chapter 10, inintradahan niya na ito sa chapter 9, verse 32. Ang sabi ni Pablo, wherefore? Bakit? Because they sought it not by faith. Bakit hindi naliligtas ang mga Hudyo? Anong sabi ni Apostol Pablo? Because they're not elect? No, because they sought it not by faith. Hindi dahil hindi sila pinili, kundi dahil ayaw nilang manampalataya. But as it is were by works of the law, for they stumble at the stumbling stone. Natisod sila kay Kristo. Ayaw nila doon sa Mesiyas na dumating. Sinubukan nilang iligtas ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa kautusan. Again, because they sought it not by faith. Nakita natin ang salvation is only by faith. At babalikan niya ni Apostol Pablo sa chapter 11 as we will see a little bit later. Pagdating sa chapter 9, inintradahan ni Pablo, it is because of their responsibility na kailangan ang tao, hindi lamang ang mga Hudyo, kundi ang bawat makasalanan ay magsisi at manampalataya. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 10 verse 11, for the scripture saith, whosoever believeth in him shall not be ashamed. O purihin ng Diyos yung salitang whosoever, Hudyo ka man o Hentil. Kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo, maliligtas ka. Hindi ito exclusive sa mga Hudyo, dito exclusive sa mga Hentil. Hindi ka mapapahiya pag ikaw nanampalataya kay Kristo. There is no difference between the Jew and the Greek. Walang pagkakaiba kung paano sinabi sa Romans chapter 3, walang pagkakaiba. Hudyo man o Hentil, parehong makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Pero dito ang sabi niya Apostle Pablo, there's no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Hudyo ka man, huwag mo isipin na mas malapit na maligtas ang Hudyo, mas malapit ang Hentil na maligtas. No.
ang Diyos ay sagana. Kung ngayon sa daling ito, ikaw ay magsisisi at tunay na sasampalataya, sasagana ang biyaya ng Diyos sa iyo. I'm not speaking of saganang pera at material na bagay, kundi ang biyaya ng kaligtasan at lahat ng kasama nitong mga espiritual na pagpapala ay hibubuhos ng Panginoon. Kung sasampalataya ka. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So again, dito makikita natin, as I've stated last Sunday, hindi magkakontra ang katotohanan sa chapter 9 na may pinili ang Panginoon sa katotohanan na malinaw na sinasabi ng Biblia na whosoever. So pag may nagsabi sa inyo, naniniwala ka sa election, sabi sa John 3:16, whosoever. Well, wag na tayo lumayo. Dali mo sa Romans 9 at Romans 10, magkatabi. Ang dakilang pagpili ng Diyos at ang dakilang imbitasyon na lahat ng sasampalataya ay maliligtas. Na pagdating sa verse 17, ang sabi ni Pablo, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. They must hear. Kaya nga ang responsibilidad ng makasalanan na sumampalataya, responsibilidad ng mga Kristiyano na ipangaral ng Ebanghelyo. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And the question is this, hindi ba narinig ng mga Hudyo? Hindi ba nila narinig? Sabi ni Pablo, verse 18, but I say, have they not heard? Yes, verily. Oo, narinig nila. O hindi lang ba sila nila narinig? Nasaksihan nila ang patong-patong na himala ng ating Panginoong Hesukristo. Again, it's not for the lack of evidence. It's not for the lack of clarity ng pangangaral. They have all the preaching, they have all the evidence that Jesus Christ is the Messiah, but they stumbled at the stumbling stone. Ang sabi pa nga ng Panginoon, verse 21, anong sabi? Verse 21, Romans chapter 10, but to Israel he saith. Again, sa verse 19 and 20, pumantungkol yan sa mga hentil, yung mga hindi humahanap sa Diyos, sila nakasumpong sa Panginoon, that is the Gentiles. But to Israel he said, all day long I have stretched forth mine hands unto a disobedient and gainsaying people. So again, ang pinipinta ng Biblia, yes, ang katotohanan na ang Diyos ay soberano at humirang siya. Pero again, ang pinapakita ng Biblia ay ang Diyos na bukas ang kamay. At tumatawag siya, magsisi ka. So dapat ang concern mo ngayon ay hindi elect ba ako o hindi. Ang concern mo ngayon, ako ba'y nagsisi na? Ako ba'y nanampalataya na? Ako ba'y lumapit na kay Kristo? Kung hindi pa, ang sabi ng salita ng Panginoon, all day long. Dahilan kaya ka patuloy na binibigyan ng hininga ng Panginoon. Ay tinatawag ka upang ikaw ay magsisi. But sadly, imbis na magsisi, ang mga Hudyong ito ay hindi na nanampalataya. Pinapako pa nila ang bugtong na anak ng Diyos. At para mas maunawaan natin kung yung bigat ng sinabi ni Apostol Pablo na itong mga Hudyo na ito ay hindi na nampalataya. Bago tayo pumasok sa chapter 11, gusto ko lang ikabig ang inyong mga pangunawa sa Matthew chapter 21. Sapagkat sa Matthew chapter 21, verse 33, nagbigay ng isang talinhaga ang ating Panginoong Jesus. The parable of the wicked husbandmen. Yung husbandmen, hindi ito mga husband na men. Wala namang ibang husband kung hindi men. O hindi ito yung mga pinagkatiwalaan ng bukirin, pinagkatiwalaan ng mga ari-arian. These are the husbandmen. At ang sabi sa Matthew 21, verse number 33, nagsabi ng talinhaga si Jesus na mayroon daw isang mayaman na may bukirin at ngayon siya ay aalis at pero yung bukirin niya, pinagkatiwala niya sa mga tao. At ngayon dumating na yung time na aani na. Anong sabi ng mayaman? Nagsugo siya ng kanyang mga alipin. Kaya lang, imbis na ibigay yung ani o yung kinita doon sa ani, anong ginawa nila? Pinatay nila yung mga alipin. Anong ginawa ng mayaman? Nagsugo pa ng mas maraming alipin. Anong ginawa nila? Pinatay pa rin nila yung mga alipin.
At ang sabi ng mayaman, ito na lang gagawin ko. Ipapadala ko yung aking sariling anak. Sigurado ako. Sabi niya, but last of all, he sent unto them his son, saying, they will reverence my son. Alam natin lahat, ito yung lumalarawan sa ginawa ng Diyos sa Israel. Pinadala niya ang mga propeta at pinatay nila ang mga propeta. Ang ngayon, pinadala niya ang kanyang anak, si Jesus. But when the husbandmen saw the son, they said unto them among themselves, this is the heir, come, let us kill him, and let us seize on the inheritance. Rather than reverencing the son, they killed the son. And they caught him and cast him out of the vineyard and slew him. At ngayon may tanong si Jesus sa verse 40. When the Lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto this husbandmen? Pinadala niya yung alipin, pinatay nila. Pagpadala siya mas maraming alipin, pinatay nila. Pinadala ang kanyang sariling anak, pinatay nila. Pag dumating ngayon, pag bumalik yung Panginoon, yung may-ari, anong gagawin niya sa mga ito? Ang sabi nila, they said unto him, he will miserably destroy those wicked men and will let out his vineyard unto the husbandmen, and we shall render him the fruits in their season. Pupuksain niya, dudurugin niya, aalisin niya, at ipagkakatiwala niya sa iba. Sounds familiar? Tinanggihan nila ang tagapagligtas at dumating ang kaligtasan sa mga hentil. Pero expectation, kung nilipol ng Diyos ang buong Israel at pinatay niya right there and then ang lahat ng mga Hudyo, natanggap lang nila yung dapat. Sila mismo nagbigkas ng hatol sa kanilang sarili. Pero ngayon, kaya natin binasa ito para makita natin yung bigat. Pagdating sa Romans chapter 11 verse 1, tinanggihan nila, hindi lang sila tinanggihan, pinatay nila ang tagapagligtas. Hindi natin masisisi ang Diyos pag tinakwil niya na ang buong Israel. Hindi natin mapa-find fault ang Diyos na tapos na, ayoko na, ang tigas niyo, wag na lang. Pero sa kabila ng yun, ang sabi ng Romans chapter 11 verse 1, I say then, hath God cast away his people? And the answer is no. The grace. The grace. Minsan binabaligtad ng mga tao, pumili lang siya ng konti, grabe naman, napaka-ungracious. No! Dapat sana nilipol ng lahat. Pero pumili pa rin siya ng ilan. The grace! The grace! Biyaya ng Diyos. Ang mahabang pasensya ng Panginoon. God forbid, for I also am an Israelite. Ako mismo ang ebidensya that God hath not cast away His people. God hath not cast away His people whom He foreknew. Again, ang basihan ay hindi sila, ang basihan ay ang Diyos. Ang Diyos ang nag-foreknew sa kanila. Pagdating sa verse number 5, even so at this present time, also there is a remnant. Not because they are worthy, there is a remnant according to the election of grace. Hindi dahil nakita ng Diyos na sila isang araw ay may gagawin at magiging karapat-dapat, kundi biyaya ng Diyos. God has not cast away His people. Verse 1, yung biyaya ng Diyos ay pumili ng ilan. So again, from God's side, verse 1, had God cast away His people? The answer is no. Pagdating sa verse 11,
from Israel's side, verse 11, I say then, have they stumbled that they should fall and finally fall or completely fall? Yun yung effect ng sinasabi ni Pablo. Okay? Pagdating sa Diyos, hindi niya pa kinas away. Baka mamaya naman sa Israel mismo, mukhang baka sila yung ginawa nila ay nagdulot para talagang unsavable na. Hindi na ubra, hindi na po pwede. Ang sagot, God forbid. No. Rather, ang sabi ni Pablo, through their fall, salvation is come unto the Gentiles. But wait, there is more. To provoke them to jealousy. Yes, through their fall, dumating ang kaligtasan sa mga hentil. Pero still, itong kaligtasan na ito dumating sa hentil ay merong purpose ang Diyos to provoke them to jealousy. Para itulak sa pagseselos. Anong ibig sabihin? Makita ng mga Hudyo, pambihira ang nag-e-enjoy ng kingdom, ang nag-e-enjoy ng mga blessing ng Diyos. Dapat tayo yung mga Hudyo, pero na-e-enjoy ng mga hentil. And supposedly, ito ay magtulak sa kanila para manampalataya sila sa Mesiyas. Again, ang punto, they have not finally or completely fallen. Sang-ayon sa perpektong karunungan ng Panginoon, their fall, dahil sa kanilang pagbagsak, dumating ang napakagandang bagay sa mga hentil, that is our salvation. At patuloy na nagsabi si Apostol Pablo, okay, kung yung pagbagsak nila nagdulot ng kaligtasan sa mga hentil, ang sabi niya sa verse 14, if by any means I may provoke to emulation them which are of my flesh, that I may save some. But that is sa verse 15, if the casting away of them be the reconciling of the world, that what shall they receiving of them be but life from the dead? Again, kung yung bagay na parang masama, yung hindi nila pagsampalataya, naging kabutihan. Ano pa kaya pag sila ay sumampalataya? Pagdating sa verse 16, for if the first fruit be holy, the lump is also holy, and if the root be holy, so also the branches. So merong at least 3 hanggang 4, 5 interpretation yung mga theologians dyan. And as I've said, I'm more convinced ngayon sa immediate context is pertaining to the elect. Dahil may pinili ang Panginoon, may remnant. At ito sumisimbolo doon sa kabuuan. And as we will see a little bit later on, may plano pa ang Diyos. So there will come a time that all of Israel will be saved. Again, Israel's rejection of the Messiah resulted in the salvation of the Gentiles. Pagdating sa verse 17, ayan, dadako na tayo sa verse 17. New material na. Verse 17. And if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, wert grafted in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree. As we have said, isa sa mahalagang na bagay pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos is to be able to identify kung sino yung mga pronouns. Pagdating sa verse 17, if some of the branches be broken off, and thou, sino yung thou? Sino yung branches? Again, pag bumalik tayo sa verse number 16 or sa verse number 15, ang tinutukoy yung mga hentil, if the casting away of them, which are Israel, the general Israel, they were cast away, they are the branches broken off, and thou, pertaining to what? Gentiles na tumanggap ng kaligtasan. Gentile Christians, Gentile believers, particularly sa immediate context, mga Kristiyanong Romano. Being a wild olive tree were grafted in among them. Sino yung them? Israel. Hindi lahat ng Israel tinanggal. Meron pa ring ilang natitira. Kuha niyo? And then yung mga hentil na niligtas were grafted in. Kaya pagdating sa Ephesians, makikita niyo ho, Jews and Gentiles are joined together into one body. And that is the church. So hindi Gentiles lang. Ito ay Hudyo at hentil na magkasama.
If the branches be broken off, again, every branch in me, ang sabi niya po ng Panginoon, every branch in Him that bears no fruit, it will be cut off. Saan ilalagay? Itatapon sa apoy. Again, this speaks of their damnation. They were broken off. Why? Bakit sila tinanggal? Pagdating sa verse 20, well, because of what? Unbelief. Not because of their lack of religiosity. Again, ang sabi ni Pablo sa chapter 10, they're very zealous. Zealous sila pagdating sa Diyos. Zealous sila pagdating sa katotohanan ng Panginoon. Zealous sila pagdating sa mga kautusan ng Diyos. They are very, very religious. But they were broken off because of unbelief. Sila hindi nanampalataya kay Kristo. And might here right now, maaaring napaka-relihiyoso mo at tinatapik mo yung sariling balikat at sinasabi, okay lang ako, nag-church ako every Sunday. Pero kung hindi ka mananampalatayang tunay ni Kristo, patungo ka sa kapahamakan. The broken branches are unbelieving Israelites. Sila ay mga Hudyo na hindi mananampalataya. They are not true Israel. Verse 17, ang sabi, for if some of the branches be broken off, and thou, mga mga Hentil na Kristiyano, particularly mga Roman Christians, being a wild olive tree, were grafted in among them. Wild. Ang olive tree ay napakahalaga sa Israel. Isa sa pinakamahalagang produkto nila noon ay ang olive oil. Ginagamit ito sa medisina, ginagamit ito sa pagluluto, ginagamit ito sa napakaraming mga bagay. Napakahalaga. Kaya mayroon tinatawag na Mount of Olives. Dahil yung buong bundok ay tinaman nila ng olives. Napakahalagang produkto ng olive oil sa kanila. Ang punto, merong dalawang klase ng olives. Merong cultured olives. Talagang tinanim at binidevelop para mamunga ng marami. And then meron yung mga wild olives. Ito yung mga tumutubo kung saan-saan. Pero ito yung mga hindi nagbubunga, hindi mabunga na mga olives. At ang sabi ng salita ng Panginoon, ito daw talagang tinanim, pinatabaan na olive ng Panginoon. May mga sanga na hindi nagbunga at pinutol. Hindi na nampalataya. At yung mga hentil, ginraft in. Okay? Sila ay inilagay, sila ay idinuktong. So the Gentiles are grafted in. At ang sabi ng salita ng Panginoon, and with them, with the believing Jews, partakers of the root and the fatness of the olive tree. Sila ay naging kabahagi, nakinabang doon sa yaman, nakinabang doon sa katapaan, doon sa nutrients nitong olive tree na ito. At saan pumapatungkol ito? Again, pumapatungkol ito doon sa biyaya ng Diyos, na sa graciousness ng pagpili ng Panginoon. At kaakibat nito, yung kasama nito, yung covenant ng Diyos. Sa Galatians chapter 3, bigyan natin ng pansin. Sa Galatians chapter 3, verse 6, ang sabi, even as Abraham believed God, and it was counted to him for righteousness. Verse 7, know ye therefore that they which are of faith are what? Are the same as the children of Abraham. Pag nanampalataya ka ba, Hudyo ka na? Hindi. Pero kabilang ka dun sa spiritual Israel. Anak tayong spiritual ni Abraham. At bilang kabahagi o maging children ni Abraham, verse 8, and the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all the nations be blessed. And what's that? That's the Abrahamic covenant. Kabahagi at nagiging kabahagi tayo, naduduktong tayo, nakikinabang tayo dun sa pangako ng Diyos kay Abraham. Kung tayo sumampalataya sa ebanghelyo ni Kristo. Verse 9, so then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Hindi by religious denomination. Pagdating sa verse 18, so again, verse 17, may mga natural branches na pinutol, dahil di namumunga, nag-graft in ng mga ligaw, that is mga hentil. Tayo'y nakinabang, tayo'y nakabahagi. Pagdating sa verse 18,
Boast not against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. So unang basa, ano daw? Makakatulong sa atin. Basahin natin sa ESV. Verse 18, do not be arrogant toward the branches. Huwag kang magyabang. And sadly, merong mga theologians na ganyan ng asta. Even sa Pilipinas, may mga Baptist churches, yung mga hyper-dispensationalist, na kami lang, mga hentil, mga Gentile Christians, wala na, tapos na ang Panginoon sa mga Hudyo. Mayroong nagtatangan ng doktrina ng supersessionism, sinupersede ng church ang Israel. Wala na ang Israel, ang church na ngayon. Do not be arrogant towards the branches. Consistent, walang lugar ang kayabangan. Kung mayaman man ang pakikitungo ng Diyos sa hentil ngayon, walang paring lugar ang mga hentil para magyabang. Ang sabi ni Apostol Pablo, remember, it is not you who support the root, but the root that supports you. Hindi nakatungtong sa iyo si Abraham, ikaw ang nakikabit kay Abraham. Sa pangako ng Diyos, iginraft in lang tayo ng Panginoon. Biyaya ng Diyos, ihinilahok tayo. So wala tayong lugar para magyabang. Again, the truth of God's grace utterly destroys pride. Kung paano ang mga Hudyo ay nahulog sa kasalanan sa pag-iisip, well, ako'y Hudyo, ako'y mas angat kaysa sa iba. Ano din yung danger na maaaring isipin ng Kristiyano? Particularly, I believe, may kinalaman yung kanyang sinusulatan, mga Romanong Kristiyano. At noon, may racism na nangyayari. Na pag ikaw ay Roman citizen, angat ka kaysa sa iba. And sadly, yung kaisipan na yun, pwedeng tumawid at makontaminate yung Kristyanidad. Ano mo yun? Huwag nating ilayo dito sa atin. Pag hindi maging maingat, minsan merong nagiging ng Tagalog at Bisaya. Meron ba? Meron. Naging Kristiyano pareho. Minsan dala-dala pa rin, dahil ako'y Kristiyano, pero Tagalog. Medyo mas angat kaysa sa Kristiyanong Bisaya. Wala yung lugar sa Kristyanidad. Hindi pwedeng magyabang. Ang isang hintil na Romano na Kristiyano or anuman ang iyong lahi, kung ikaw ay isang mananampalataya, boast not, ang sabi ng salita ng Diyos. Huwag kang magyabang laban sa mga natural branches, sa mga Hudyo. Verse 19, thou wilt say then, the branches were broken off that I might be grafted in. Oh, yung assumption, inassume ni Apostol Pablo. Inassume niya na may magsasabi, itong sasabihin mo. Kaya sila inalis para magbigay lugar sa akin. Alam niyo yun, pag may VIP dumating, alis ka dyan, may dumating, alis ka dyan. Alis sila para ilagay ako. Merong napakataas na tingin sa sarili. At yung lengguwahe na it's not grace. There's something in me. There's importance in me. There's value in me na wala sa kanila. Kaya sila inalis. Kaya ako'y inilagay because I am of more value. That's totally contrary to grace. That's totally contrary sa sinabi ni Pablo sa Romans 9 na wala sa gawa ng tao. It's not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. So again, hindi ito sinasabi ng Biblia sapagkat hindi nakikipag-boxing si Pablo sa isang problema na hindi naman darating. Alam niya na pwedeng dumating ang pride. In different forms, pwedeng dumating ang kayabangan sa Kristiyano.
At wag nawang mangyari na ating isipin that they were broken off that I might be grafted in. Verse 20. Dito tayo matatapos for the sake of time. Verse 20. Ang sabi ni Pablo, well. Hindi yung well, hindi ganun. Sa ESV ang translation, that is true. Pero ang puwersa nito, well, that is true. Inalis sila para ilagay ka because they were broken off. Their unbelief, salvation has come to the Gentiles. Pero hindi mo nasaktuhan yung dahilan. Hindi dahil may halaga ka. Hindi dahil importante ka. So wala kang maipagyayabang. Ano yung dahilan? Ang sabi ni Pablo, because of unbelief, they were broken off. So ang dahilan ay hindi dahil may halaga ka, kaya inalis ito. Ang dahilan ay dahil hindi sila nanampalataya, kaya sila inalis. At kaya ka natakatanggap ng biyaya. Wala kang pwede ipagmalaki. Wala kang pwede ipagmayabang. Because of unbelief, they were broken off. At ang sabi ni Pablo, and thou standest by faith. Be not high-minded. Be not high-minded. Habang minemeditate ko ito, anong application ito sa Kristiyano? Dahil meron pa rin tendency ang Kristiyano, even among Gentiles, ay tignan natin yung ating mga sarili na mas mataas, mas espesyal, mas karapat-dapat kaysa sa iba. At ang nagiging resulta ay kayabangan. Parang ang swerte ni Lord, naligtas ako. Kakaiba yata ito, namumukod tangi. Muli, mga kapatid, wala tayong maipagyayabang. Because of unbelief, they were broken off, and thou standest not by membership, but by faith. At merong utos dito, be not high-minded. In short, huwag kang mayabang. Huwag kang mayabang. At nawa ang katotohanan ng Diyos ay gamitin niya ngayon para i-search tayo ano mang kayabangan na meron sa atin. Even in our theology, may tendency na maging mayabang tayo because we know some things. I've heard Christians na may kakaiba silang theology at ang tingin nila sa iba ay second-rate Christian. But rather, ang sabi ni Pablo, be not high-minded but fear. But fear. Next Sunday, pag-aaralan natin, bakit kailangan kang matakot. Yes, sa biyaya ng Diyos tayo naligtas. Pero dapat tayo maging mapagbantay laban sa kayabangan. At isa sa magiging katulong natin, isa sa magiging malaking katulong natin para mabantayan tayo sa kayabangan na ito, takot. Takot. Next Sunday, babalikan natin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po. Oh, Panginoon, purong biyaya. Lord, hindi kami mas mabuti sa mga Hudyo. Kung paano sila'y karapat-dapat lamang lipulin, gayon din naman kami sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At lahat kami ay nagkasala. O Diyos, salamat sa mahaba mong pasensya. Salamat, O Diyos, hindi man maabot ang aming karunungan, hindi namin kayang ipaliwanag ang lahat, ngunit salamat, Panginoon, sapagkat sa iyong disenyo ay nakarating ang biyaya ng kaligtasan sa aming mga hentil. O salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ay tapat. Tapat ka sa iyong mga tipan na hindi mo nilipol ang Israel sapagkat ikaw ay may pangako kay Abraham. Salamat sapagkat alam namin na ikaw ay tapat. Ang iyong mga salita ay tapat. Ang iyong mga pangako ay tapat. Ano naman ang aming sitwasyon? O Panginoon, pwede naming panghawakan, pwede naming tayuan ang iyong mga salita na tapat. O Diyos, durugin mo ang anumang kayabangan na sa amin. Ipakita mo, Panginoon, na tulungan mo kami sa biyaya mo na magsisi at magkaroon ng takot sa iyo upang ang kayabangan ay patuloy na maalis. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Salamat po sa dakilang kaligtasan.
Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit ng ating pangwakas na awit. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Ulitin po natin, To God be the glory. To God be the glory, great things He had done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our worship, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. Again, mga kapatid, balikan natin ang mga salita ng Diyos, ang mga biyaya ng Panginoon patungkol sa ating kaligtasan. Pagbulayan natin sa buong linggong ito at patuloy nawa ito na umepekto, gumabay at patuloy na magbago sa ating mga buhay sa kalwalhatian ng Diyos. At sa ating paghiwa-hiwalay nawa ang biyaya ng ating Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus, at ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Samantayo, tinawag ng Diyos, ay patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin. God bless po, magandang tanghali. Dito nagtatapos ang ating gawain ng pagsamba. Niningan ko ho ang bawat isa na magsiupo ho muna